Ang galing, may ganito palang lugar dito. Bihira natin tong mapupuntahan. Ako, anong tawag dito? Secret beach ba to? Kailangan na natin bumalik. Baka maiwan tayo ng aeroplano. Ito na yung pinakadulo ng Station 3. Tapos na yung sunrise shoot natin dito sa Ilig-Iligan. Ganda ng dagat to. Madaming beses na tayong nakapunta dito. Lahat nung punta natin dito, wala tayong nakuhaan kahit isang epic na sunset. Pero sa pagkakataon na to, mag-chill lang tayo. Hindi tayo magmamadali at wala tayong ibang gagawin kundi ang maligo lang sa magagandang beach at mag-relax. Mag-e-enjoy lang tayo sa lahat ng pagkakataon at kukuhaan natin ng litrato ang moment na nasa harapan natin. Ganun lang kasimple ang adventure natin ngayon. Basta yung plastic o yung basura mo napunta sa dagat, dadalhin yan kung saan. Hindi naman siya basta-basta matutunaw eh. Dadalhin siya, saan siya dalhin ng alon? Dadalhin siya sa Boracay. Buti pa yung basura niya, di ba? Nakapag-Boracay. Kahit maraming beses mo na talagang napuntahan ng isang lugar, iba-iba pa rin talaga ang ma-e-experience mo sa bawat araw. Sa bawat pagbisita sa magagandang lugar, madami ka talagang maiuuwing masasayang kwento na mas masaya kung may kasamang litrato. Litrato na kuha mo. Ganda ng dagat to. Sobrang payapa dito sa lugar na to. Walang katao-tao. Sobrang pino ng buhangin. Ang dilaw ng tubig. Tapos hindi sobrang init. Overrated na maituturing ang Boracay para sa iba. Pero para sa akin, ang Boracay ang the best chill beach na maganda para paliguan or para mag-swimming. Madali lang siyang ma-access. Hindi ka mabubugbog sa biyahe katulad ng ibang mga sikat na tourist destination o beaches dito sa Pilipinas. Siyempre, kung may budget ka. Puka Beach. So madaming tao dito sa lugar na to, pero nandito tayo ngayon sa yung almost pinakadulong part niya na. Sa bandang unahan, nandun yung mga nag-island hopping, yung mga nagsuswimming. Dito sa part na to, wala na halos. Madaming beses na tayong nakapunta dito sa Boracay. Lahat nung punta natin dito, wala tayong nakuhaan kahit isang epic na sunset or sunrise. Kaya ngayon, for the longest time, magre-relax lang tayo, chill lang tayo at hindi natin hahabulin. So, pipicturean lang natin kung ano yung madadatnan natin o kung ano yung makikita natin dito sa lugar. Hindi tayo masyadong mag-e-effort. Baka sa ganung pagkakataon, makuhaan natin yung epic na golden hour dito. Nagrenta nga lang pala tayo ng motor dito sa buong stay natin. Yung rental ng motor for 4 days is around 5,000 pesos. Meron na tayong transportation. Ito, Puka Beach. Mapupuntahan natin to anytime na gusto nating pumunta. So, pwede tayo magstay dito ng sunset, pwede tayo magstay dito ng sunrise. Kasi itong kabuuan ng isla ng Boracay is maliit lang. Around 7 kilometers kung hindi ako nagkakamali yung buong stretch niya. So, napakaliit lang talaga. Ganda lang dito talaga sa Puka Beach kapag solo mo. Tingnan nyo. So, after natin maligo doon sa Puka Beach, inulan naman tayo ngayon. Pagkatapos namin maligo sa dagat, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Saktong-sakto naman para hugasan yung malagkit na tubig alat sa katawan. Ano yung sunset? Sikat ang Boracay sa epic sunset nito na hindi pa rin natin nakukuhaan kahit maraming beses na natin tong binalik-balikan. Wala na naman tayong epic na golden hour sunset dito sa Boracay. Kahit nag-prepare tayo at pinaghandaan natin tong oras na to, wala pa rin tayong nakuha. Kasi hindi nakisama sa atin yung ulap. So nagtago ulit yung araw doon sa ulap. Pero itong part na to ng sky, yan, may possibility pa na magkaroon yan ng golden hour maya-maya. Pero yung magandang paglubog ng araw, hindi na natin siya nakuhaan. Pero okay pa rin. Ayos pa rin. Dagdag na naman siya sa ating experience. And kumukuha naman tayo dito ng time lapse.
gamit yung cellphone natin. So, ang gamit ko ngayon is yung telephoto lens lang ni Fujifilm. This is the 5140 or yung 70 to 200 f2.8 equivalent na lens. So, hindi tayo naka-wide ngayon. Naka-focus lang ako sa isang certain spot ng sky kung saan maganda. Yun yung habol natin sana para sa shoot na to. Pero yun nga, hindi natin nakuhaan. So, ang gagawin ko na lang is i-maximize ko na lang yung oras. Pipilitin ko na lang kuhaan kung ano pa yung mga best possible composition na magagawa natin sa oras na to. Pagkatapos ng mga sunset, maaga din kaming nagpapahinga dahil maaga din kaming gumigising para naman abutan namin yung sunrise. Ito ang unang sunrise namin dito sa Boracay. Kung sa sunset ang daming nag-aabang, pagdating naman sa sunrise halos wala. Siguro dahil challenging ang paggising ng maaga at karamihan din sa mga resort ay nandun sa sunset side ng isla. Dahil nandun talaga yung pinakamagandang Boracay. Ako dito sa paradahan ng mga bangka. Sobrang daming mga bangka at ang lalaking mga bangka yan. Nakapaligiran tayo ng sobrang lalaking mga bangka. Cool. Hindi ko alam kung anong beach to, pero Balabag yung pinasukan natin. Ngayon, nandito na tayo sa mga paradahan ng mga bangka. Sa wakas, nagkaroon ng open spot. At least dito, meron tayong pwedeng gawin foreground and element. Kung sa ganda at safe na paliguan na beach lang ang pag-uusapan natin, masasabi ko na wala na talagang tatalo sa isla ng Boracay. Isama mo pa yung convenience ng travel effort ng pagpunta dito sa isla. Syempre, kung may budget ka. Hindi siya mahirap puntahan kung ikukumpara mo siya sa iba pang mga isla sa Pilipinas. 40 minutes lang na biyahe sa eroplano, 10 minutes sa tricycle papunta dun sa bangka at isa pang 10 minutes from bangka papunta sa isla ng Boracay. Tapos 10 to 15 minutes na tricycle ride lang at nandun ka na sa sentro ng isla. Ito yung main beach ng Boracay. Ito yung Station Beach or Station 1, Station 2, and Station 3. Nandito tayo sa Station 3 na. And dito yung pinakamahabang shoreline na pinong puting buhangin na napakaganda. Talagang liguan siya. At safe na safe siyang liguan kasi hindi siya yung malalim o hindi lang lumalalim. Mababaw lang siya hanggang doon sa malayong part. Ito talaga yung pinaka-pinupuntahang beach dito sa Boracay. So ngayon, papunta tayo doon sa dulo ng Station 3. Dito sa Station 3, hindi sobrang pino yung buhangin. Sakto lang siya. Puti pa rin, pero marami siyang mga bato. Ayan. Mga bato-bato. Ang pinakapinong buhangin is nandun sa Station 2 and Station 1. Pero pagdating dito sa dulo ng Station 3, hindi siya sobrang pino. Pero maganda pa rin.
mini cave para tumagos ka dun sa ilalim sa kabilang sahid. Di ba? Ingat lang kapag medyo matangkad ka. Tata. Ganda rin dito sa Station 3. Ang daing mga bato. Ito na halos yung pinakadulo niya. Mga bato-bato na siya. Yeah. Ayan. Pwede pang pumunta dun. Ito na yung dulo ng Station 3. Diba? Tingnan natin kung kaya pa natin puntahan. Puntahan natin yung pinakadulo talaga. Ayan o. Kailangan lang natin ingatan yung mga hazard na mga lamang dagat. Gaya ng sea snake, sea urchins, jellyfish. Silipin ka natin. Meron pang mga cave. May kuweba dito. Ang lalaking mga bato niya. Ang lalaki tapos ang katalas. Meron pang shore dun eh. Haba pa ata to. Ito ulit. Meron pang maliit na buhanginan. Tapos ito. Hindi ko alam kung ano pang makikita natin pag lampas dito. Medyo malayo-layo na tayo dun eh. Dito, hindi na siya buhangin. Bato-bato na siya. So, yung mga ganyan na lugar, pwede yung binabahayan ng sea snake. Kasi mga bato-bato na siya eh. Tapos wala masyadong taong nagpupunta dito. Kaya todo ingat tayo. Ito na nga ata yung pinakadulo. At least narating natin yung pinakadulo. Silipin na lang natin yung dagat kung ano itsura. Hanggang baywang ko na yung tubig dito. Mas okay kung lalanguyin pala kung iikutan mo yan. Ito yung mga beach, shoreline na ang Boracay na hindi napupuntahan. Malabak na dalampasigan pa rin to. Tapos wala nang mga tao dito. Tayo na lang. Yung mga ganitong trip natin, hindi lang to adventure. Ocular na din to para sa potential epic spot para sa landscape photography. Puro mga bato. Parang delikado to ah. Mukhang landslide to ah. Mukhang dito galing yung mga yan ah. At mukhang kakalaglag pa lang nila. Ang ganda ng Boracay. Landslide. Nag-landslide ata talaga dito. Pero ang ganda. Tingnan nyo naman kung nasan tayo. Unexplored. Siyempre siguro na-explore na to ng mga local, pero tayo na ngayon lang nakapunta dito. Medyo madulas yung ibang mga bato kasi may mga lumot. Narating na natin halos talaga yung pinakadulo. Hindi na pa ako sabi ng dulo eh, pero hindi pala yun yung dulo. Ito na ba yung dulo? Hindi natin alam, pero parang ito na. Ito na nga ata yung pinakadulo. Ito na yung pinakadulo ng stations. Station 3. Narating din natin yung pinakadulo ng Station 3. Para sa akin na hindi naman taga Boracay, achievement na to. Hindi siya madaling puntahan at talagang may thrill, lalo na pag solo ka. Iba talaga ang saya at fulfillment ng adventure na tulad nito. Ang sarap sa pakiramdam mapuntahan ang isang lugar na parang hindi mo mapupuntahan pero napuntahan mo.
Ang sarap lang ikwento lalo na kung nakuhaan mo ng litrato o ng video. Iba talaga ang saya ng moment lalo na kung ikaw mismo ang naka-experience. Napapala ako sa mga ganitong adventure. Fulfillment guys. Fulfillment. Grabe oh. Ang dami. Mga basura yan na tinangay ng alon. Since ito yung pinakadulo, wala namang nagme-maintain. Naiipon lang sila dyan. Ang daming mga kalat. Kalat talaga ang tao. Either dito yan galing sa Boracay or galing yan dun sa mga katabing isla o kung saan mang panig ng Pilipinas. Basta yung plastic o yung basura mo napunta sa dagat, dadalhin yan kung saan. Hindi naman siya basta-basta matutunaw eh. Dadalhin siya kung saan siya dalhin ng alon. Dadalhin siya sa Boracay. Buti pa yung basura niya, di ba? Nakapag Boracay. Mas maganda kasi siyang lakuyin kesa lakarin kahit abot naman natin. Ang sarap din na-experience yung maligo habang umuulan dito sa Boracay. Siyempre, basta hindi kumikidlat. Maraming beses na natin napuntahan ang Boracay at nasabi ko pa nga na ayaw ko na siyang balikan dahil laging epic filled ang panahon ng punta natin. Pero sa pagkakataon na to kahit papano ay nag-enjoy naman ako. Sunset na. Set up na tayo. So ayun, tapos na yung sunset. As usual, hindi na naman siya epic. Pero carry lang. Again, dagdag na naman sa experience natin. Hindi naman tayo masyadong nag-e-effort ngayon. Pinipilit lang natin makuha yung best na madadatnan natin dito sa spot. So maganda talaga yung sunset dito sa Diniwid Beach kasi ang dami mong pwedeng ilagay na composition or ilagay na element sa composition. Pero ganun talaga eh. Natakpan ulit ng ulap yung araw sa paglubog niya. Papunta tayo ngayon sa Ilig-Iligan Beach. Kasama tayong island dog. Shoutout sa island dog na kasama natin. Nandito na tayo sa bandang dulo ng Ilig-Iligan. Dito nagta-timelapse tayo. Isa tong Ilig-Iligan Beach sa isa sa mga pinakamahirap makuhaan ng sunrise dito sa Boracay kasi masyado siyang liblib. Nasa dulong parte siya. Ayan, balance na yung liwanag at dilim. Maganda na siya sa photo, blue, orange, and then yung warm tone ng ambient natin ngayon kasi sunrise. So mga ganitong shoot, mahalaga na meron kayong tripod kasi long exposure to eh. Ang shot na to is 30 seconds yung exposure natin. Naka-optimal yung lens, f7.1. Ito kasi yung pinaka-sharp na itong lens. Tapos yung ISO natin is 250. Tapos don't forget na ilagay din siya sa timer para ma-minimize or mawala yung handshake sa camera.
pasikat na yung araw. 15 minutes na lang. Less than 15 minutes na lang sisikat na yan. So, ligpitin ko na yung tripod para mas makarami. Kasi kaya ko nang i-handheld yung ating shot. May bangka dun, no? Dadaan siya dun sa gitna. Abangan natin. Ganda nitong tripod na to. Tignan nyo. Sobrang liit lang. Tignan yung size comparison nila. Ganun lang kabilis yung pagsikat ng araw. Tapos na yung sunrise shoot natin dito sa Ilig-Iligan. Ganun lang kabilis yun. Wala pang alas 6. Mataas na kasi yung araw eh. So wala rin naman masyadong nangyayari dun sa spot. Wala masyadong mga dumadaan. Kaya umalis na rin kami. Ang liit lang talaga ng isla ng Boracay pero napakaraming magagandang spot dito. Ito na yung grotto, yung likod. Pwede tayo mag-snorkeling dito. Isa sa mga iconic spot tong grotto dito sa Station 1. Dito sa spot na to, madalas madaming mga tao na naliligo at nagpipicture-picture. Buti ngayon ay maaga pa, konti pa lang yung mga tao. Kaya sinamantala na namin yung pagkakataon para maligo. Lahat ng beach dito, liguan natin. Nandito na tayo eh. Chill adventure at trip lang ang ginawa natin dito sa Boracay. Pero wala pa din kaming pinalampas na moment. Dahil magandang lumangoy-langoy at nakasnorkel naman ako, naisipan kong puntahan yung dulo ng Diniwid. Kalmado naman yung dagat, kaya relax lang yung paglangoy ko papunta dito sa lugar na to. Narating natin yung dulo ng Diniwid. Tapos ganyan yung lalakaran niya. Bato yung lalaglagan mo. Sinamantala ko na yung pagkakataon na puntahan at silipin yung lugar na to. Kasi sayang naman, nandito na tayo, di ba? Medyo takot ka mag-balance. Hindi ka pwede dito. Wala talaga sa plano ang puntahan yung lugar na to. Kaya nakapaalang ako at ang tatalas ng mga bato. Ang galing, may ganito palang lugar dito. Ito yung dulo ng Diniwid. Problema pag wala kang tsinelas, dapat talaga suot ko yung tsinelas natin. Bihira natin tong mapupuntahan. Kaya puntahan natin. Bundok. Napupuntahan pala tong lugar na to. Isa nga siyang dating resort, sira na yung mga hagdan. Ayan o. Sira na yung daan dito. Kaya walang nakakapunta dun. Kung kaya mong talunin yan, makakapunta ka dun. Pero hindi na yun gawain ng matinong tao. Doon din oh. Amazing. Ganda dito ha. Isilipin natin kung ano yung makikita natin dito sa dulo. May beach pa dyan. Medyo tiles to, medyo madulas. Elevates. Mag-iingat ako ng computer. Madulas. Maraming beses ko nang napuntahan ng Boracay. Pero laging iba-iba yung experience ko dito. Tama nga na wala talagang magkakaparehas na araw. Laging iba yung experience at hindi talaga parehas ang sikat at paglubog ng araw. Lapit na tayo umalis eh, kaya medyo nagmamadali ako. Para lang maipakita sa inyo kung ano yung itsura dito.
No. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Secret beach ba to? Balik na tayo. Please napuntahan natin tong lugar na to. Kailangan na natin bumalik. Baka maiban tayo ng aeroplano. Limited lang yung oras natin at wala naman talaga sa plano yung pagpunta natin sa lugar na to. Kaya kailangan na natin umalis agad. At least alam na natin yung pwede nating makita sa susunod. Kaya next time sa pagpunta natin, babalikan talaga natin to. Sigurado. Saan ka nakarate? Galing ako. Kahit maraming beses mo na talagang napuntahan ng isang lugar, iba-iba pa rin talaga ang ma-experience mo sa bawat araw. Sa bawat pagbisita sa magagandang lugar, madami ka talagang maiuuwing masasayang kwento na mas masaya kung may kasamang litrato. Litrato na kuha mo. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Muli, ako si Hit. See you in the next video. Mabuhay! Hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.